aking nakilala mula sa aking pagkabata. Sabi ko nga po kay Ma'am, bata pa po ako sa CMI, high school pa lang po ako, elementary po ako noon. Sa tuwing nakikita ko po siya at tumatayo po siya sa harap, pagkat po siya ay nananalangin, inaalasan po ng manalangin at mangalan. Hindi ko po maintindihan ang aking nararamdaman kung bakit ako umiiyak. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na umiyak sa Panginoon kapag siya'y nananalangin. At isa po karangalan sa akin, pagdala ko po ako. Isa pong karangalan sa akin na makakasama ko po siya. At hindi ko po lubos maisip na darating ang panahon, makakasama ko po ang isang tao, isang hila, na binabanal ng Panginoon sa araw-araw. At ako po'y mapailalim sa kanyang pagtutulong, sa kanyang leadership. Salamat po. Isa pong pagpaparangal sa mga nanay po sa umagang ito. Sa ating pong lahat, isa pong mapagpalang araw ng mga ina. Sino po dito yung mga katulad ko pong ina? Ayun po, palakpakan po natin yung ating mga nanay. Mga anak, kung wala po si nanay, wala tayo dito. Kung ano man po tayo ngayon, yan po ay dahil una sa Panginoon at pangalawa sa pagsasaga ng mga nanay. Walang katumbas ang saga at pag-ibig ng isang ina. Kayo po ba'y naniniwala doon? Amen. Amen. Yung po sa announcement ng young people, dadagdagan ko lang po yun, 200 po yung registration fee. Yung pong 50 pesos ay hinihingi po namin sa mga anak ninyo kung sila po ay mag-swimming lang. Pero siyempre po, alam nyo naman po yung mga bata, pag nakakita ng tubig, kahit hindi pa nagbabayad, lulong lang yan doon. Para hindi po tayo mga problema. At yung pong mga donation, sabi ko nga po, alam niyo po, sabi ko sa mga kabataan, ito lang yung church na nakita ko na sa tuwing magpa-practice, sa tuwing meron kayong gagawin, pinapakain kayo. Kasi po ako'y lumaki sa isang iglesia doon, na kapag may activities po, walang ganyan. Hindi po kami pinapakain. Ikaw ang bahalang kumain, AJ. No? Pero dito, wala pa man, di pa man natatakot, sasabi na ni AJ, ano pong ulam natin mamaya? Di po ba? Siyempre, ikaw hindi ka wala ulam pagkain. Di po ba? Pero po, sana po, bilang katuwang po ng iglesia ito, alam po natin na marami po tayong mga ginagastos, marami po tayong mga bagay na inihahanda para sa gawain ng Panginoon. Katulad po na, di po ba kayo natutuwa, wala na pong bungal sa mga tiles? Di po ba? Ito po yung isang pagpapalat sa pagpili ng Panginoon. So, dahil po bilang katuwang ng iglesia po ito, hinihingi po namin yung full support, hindi po partial. Kasi po, ang makikinabang dito, mga anak po natin. Amen? Ang mga anak po ninyo at ako. Kaya huwag po tayo magdadamot sa Panginoon. Pag nagdamot po tayo, para na rin natin pinagdamutan ang kinabukasan ng ating mga anak sa kanyang tahanan. Naniniwala po ba kayo nun? Amen. Huwag po tayo matakot magbigay. Ang Diyos po ay sapat. Amen. Sige po, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia sa Kawikaan. Proverbs 14 verse 1. Ang sabi po dito, ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang tahanan. Amen? Ulitin po natin. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang tahanan. Although may katutong po yun, pero ang isang mangmang na babae, siya ang sumisira ng kanyang tahanan. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Dinadakilahan namin, O Diyos, sa umaga po ito, sa iyong pagpaparangal sa aming mga ina. Ngunit higit ang aming pagpaparangal sa iyo, O Diyos, dahil po alam namin, anuman ang meron kami sa aming mga puso, anuman Panginoon kami ngayon, anuman po ang aming narating, anuman ang biyaya na mayroon kami, anuman ang kalakasan at kapayapaan sa aming mga puso bilang isang ina, sa pamamalakad ng aming mga tahanan, yun po ay galing namin sa iyo lahat. Kaya higit ka na
maging mabuting ina, naroon po lahat yan sa Biblia. At mamamangha ka na even science, na hindi na kayang explain, naroon po yan sa Biblia. Ang nakakalungkot lamang po, naghahanap tayo ng ibang libro na minsan makakatagpuan pa ng isang secular na libro na iba ang kanyang itinuturo sa katuruan ng Diyos. Bago po tayo maghanap ng mga aklat na ito, ang Biblia muna po ang tignan natin. Amen? Ang sabi po niya, ang isang matalinong babae, ano po, siya ay nagtatatag ng kanyang tahanan. Sa kanya nang gagaling yun. Ang isa pong ina ay hindi biro-biro. Alam niyo po yan. Ako po na bilang isang batang ina, kumpara ko po kay Pastora Kalina at kay Ma'am Bel, kay Sir Marcin, at sa mga nakakatanda akong mga ina, alam ko po malawak na malawak ang inyong karanasan sa pagpapalaki ng ating mga anak. Ano yung mga lupang dinanas ninyo? Ano yung mga kagalakan na dinanas ninyo upang kami mapalaki na may takot sa Diyos? Wala po siyang katumbas na anumang profesyon. Kahit mag-PhD ka pa, kahit yung taasan pa na antal ng pag-aaral, walang katumbas po ang pagiging ina. Naniniwala po kayo doon? Di po ba? It takes experience. Pero experience with God para maging isang mabuting ina ang isang babae. Tayo po ay magpatuloy. Ang sabi po doon sa isang aking na pag-aralan, mayroon pong mga stages of motherhood. Mga balitang na po, kumbaga po sa pag-aaral, meron po tayong nursery, tapos po may preparatory, grade 1, grade 2, ngayon po may K-12 pa. Di po ba? So sa motherhood po, sa pagiging ina, mayroon po yung stages, paakyat po yan ng paakyat. Ano po? So yung unang paikang po natin, yan po yung tinatawag nila childbearing o yung pagsilang ng anak. So doon po nagsisimula yan yung pagiging ina. Yung kung makapagsilang ka, ikaw ay mabuntis at makapagsilang ng isang anak. Doon po nagsisimula yun. Hindi mo kasi maaaring sabihin na ikaw ay isang ina, kung wala kang isang anak. Ano po? Kahit po yung mga spiritual children, hindi natin pwede sabihin na tayo isang ina kung wala tayong inaangkin na mga anak. So doon po nagsisimula yan, yung ating pagiging ina. At sabi po sa Biblia, isang pagpapala para sa isang babae, ang magsilang siya ng anak. Kayo po ba'y, nararamdaman niyo po ba yung pagpapala na kayo nagsilang ng mga anak? Sino na po dito yung nagsilang ng mga anak? Masarap po ba magsilang ng anak? Ewan ko makagulat. Mayaman po ba yung mga anak? Mayaman ah? Sino po yung nakakaalala dito ng labor pains? Kahit po sasariyan pa kayo, kasi hindi naman po kayo CCS, kung wala na kayong labor pains. Sino po nakaranas ng labor pains dito? Wala po kasing sakit. Naaalala ko po ng aking ipanganak, yung aking panganay. Hindi ko alam kung tatayo ako, uupo ako, lulugat ako. Tapos, meron bang time na bigla ako uupo, palabas na yung ulo ng bata. Pinagaling na daw ng doktor, sabi na, aba, Mrs., anong ginagawa mo? Gusto mo makatay ang anak mo? Kasi di po ba, sobrang sakit. Excited kung magkaroon ng anak. Pero hindi ko alam na gano'n pala yung labor pains. Lalo na pag yung lalabas yung bata, na hanggang hindi lumalabas ko, kasi naranasan ko yung normal lahat. Wala pong twilight. Sa pangalawang baby ko po yun. Parang ang anak sa isang komadrona na walang pakapata. Walang anesthesia, walang yung pamalis ng pain para makalimot ka. Wala pong gano'n. Hanggang hindi lumalabas yung ulo ng bata, yung sa punta ng nanay, hindi mawawala yung sakit na yan. Masakit na parang doble pa sa, ano na po may alimungan. Sino po dito yung yung sinabagan? Di ba po sobrang sakit? Mas matawag pa doon mga anak ang dinanas ng inyong mga nanay nang kayo ay ilabas. Sabi nila, pag nanganganak ka daw, kalahap yung isang paa mo nasa kumay. Totoo naman yun. At maraming mga nanay ang namamatay sa panganganak. Pero
Walang iniisip si nanay, okay? Ang iniisip niya lang yung magkaroon siya ng anak. Pangalawang baitan ko, next slide ko. Pangalawang baitan ko ay yung pagpapalaki ng anak. Ayan, ito na yung mahirap. Pag ginuhan mo ang anak mo, hindi ibig sabihin tapos na ang obligasyon mo, nanay ka na. Oo, certified nanay ka na kasi nakapanganak ka. Pero pagkatapos nun, di po ba, tuturuan ka na, bilisin po natin na yung mga presta kasi pag-dodoin natin ang inyong anak. Sino po ang nag-breastfeed sa inyo? Di po ba masakit ang breastfeeding? Natuwa mo ba kayo kung nag-breastfeed kayo? Hindi po, di ba? Ang sakit, mga baby, mga anak, yung lampagtag ng bebe ni nanay, sobrang sakit yun. Nilalagnat pa si nanay. Pero, kailangan iisip ni nanay yun. Bakit? Kasi kailangan mo kumain. Kailangan kitang pakainin. Di mo ba? So ngayon, si nanay, habang lumalaki si baby, pinapakain ka ng lahat ng masustansya. Hinahalungkog ang buong mundo. Ang buong palengke para makahanap siya ng pagkain na para sa'yo. At hindi na tapos yun, yung physical na pagpapakain sa anak. Ito po yung pinakamahirap, di po ba? Kung paano palakihin ngayon ang anak. Ang gabayan ang anak na alam mo, ang kanyang landas na tinatahak ay hindi lumilipot sa Diyos. Kaya lang, ang ating mga anak ay may sariling pag-iisip. Lalo na, toddler pa lang po yan. Sa psychology, makikita mo na yung autonomy ng bata. Si Kaya, pag sinabi niya, no, wala kang magawa. Pati na lang pati ito. At least po, baby pa lang siya. Pag sabi ko, Kaya, buti pa yan, sabi ko, namimiss ko yung mga panahon na gano'n eh. Yung pag nagmamatigas ng ulo mo, pwede mo siyang iumuna. Sabi mo, sige, makapalo ka. Pero ngayon, kulang na, lumuwan na rin ang ibig at buko. Yung mga anak ko natin, hindi sila natindihan. Parang silang walang naririnig. At ang pinakamahirap na bahagi nito, yan, ang palakihin ang ating mga anak na may takot at pagmamahal sa Diyos. Amen? At wala po tayong, hindi natin kayang gawin yun ng mag-isa. Maliban na tayo ay samahan ng Panginoon. Ako po, lagi ko sinasabi, Panginoon, turuan mo ako maging isang magulang. Hindi ko po alam kung paano. Nababasa ko to, nakikita ko to, sinasabi sa akin to. Pero pag nandyan ka na, ay, naku, parang nalalaglag ang lahat ng binasa mo. Lahat ng natutunan mo. Kanina, iyak ako ng iyak sa Panginoon, nananalangin. Tapos pag ilalagay ka na ng Panginoon sa sitwasyon, sige, Katie, let's check what you have learned. Tignan natin kung ano natutunan mo. Pag nandun ka na sa application, kakagandang na buong panahon. At madalas wala ka nang may sigaw, di Panginoon, tulungan mo. Ang hirap, ang sakit. Pangatlo po, di po ba, lumalaki na yung mga anak natin. At ang paglaki nilang yan, ang pagtanda nilang yan, hindi natin pwede pigilan. Hindi sila pwede manatili na toddler na lang. Although ang sarap-sarap nila mag-toddler. Kaya lang, they have to undergo yung pagiging preschooler, schooler, at ang pinaka niya, adolescent, at young adult, pag lumaki na yan, ano yung pangatlong baita? Pagpapalaya o pag-detach niya yung anak tayo. Alam niyo po, meron akong kakatawang experience. Sa mga anak ko po, form yun. Pero kung di ba po nasasali tayo, lalo na ngayon, di ba tayo, kasi nung tayo po, ako naranasan ko grade, pag-commute ka, ikaw mag-isa, tayo mo yung wali ko, o anin po kami, sama-sama kami sa trip, kami lang. Hindi kami natatakot. Papasok ng binya, hanggang school, RTC, nagpo-commute po kami. Pero kung bakit ako na, hindi ko nagawa. Overprotection. Di po ba? Alam niyo po, nung nagbinata na yung aking anak, 12 years
lumalayo na siya sa'yo, may sarili na siyang buhay, meron na siyang sariling barkada, meron na siyang sarili niyang libangan, inasasayahan ko. Dati, siksik siya ng siksik sa'yo, walang buhay ang pagsiksik sa'yo, lahat nakatupete sa'yo, ngayon hindi. Ano po sabi ng mga, di ba po, ano sabi niya, di ba? Hayaan mo ko. Kulang na lang sabi niya sa'yo, hindi na kita kailangan. Hindi ka ba? Sabi ko, tinatawanan ko ako ng ibang tao, ka-OA mo. Ganyan lang, iiyak ka. Masakit naman po talaga yung mag-detach eh. Kahit nga ako nung nag-asawa ko, umiyak ako eh. Hindi mo madali palayain ng isang nanay yung kanyang anak. Siguro po yung iba hindi pa nakakalimit kasi bata pa rin yung mga anak. Pero bakit may nanay na iyak na iyak during the wedding? Narating. Sayang yung kanyang makeup, sayang yung ganda. Pero iyak siya ng iyak. Ono naiisip natin, may madadagdagan, nagdagdag ka ng panibagong anak. Pero hindi pa rin. Sa puso mo, alam mo, hindi na siya sa akin. Meron na may pagmamay-ari sa akin, anak. And yet, kailangan po natin tanggapin yun, di ba mga nanay? Although ako po, wala pa ako kung sana po ang Lord, yung mga limananong na payulog na ako, tamahan ko na magkasawa yung anak ko. Pero siyempre po, mamaya po, matulungan natin yan yung mga ugaling nanay. Tapos po, pang-apat, nagsipag-asawa na yung mga anak, pag-aantabay ng mga matatandang anak, at nagsipag-asawa ng anak. At ngayon po yung pinaka-last natin, pinaka-huli, ay pag-aalaga na ng apo. And I'm sure, meron na po tayo dito. Iba-iba po ba? Kategory yan, di ba? Kami po yung mga early na anay, at meron po dito yung mga nasa pag-aalaga na ng apo. Ilan po yun? Ilan po yun? Ayan, pag-aalaga na ng apo. Ito na po yung pinaka-huling stage na. Na minsan, hindi maiwasan ni nanay na siya ay lola. At hindi siya makikialam. Anak, dapat makalilihan. Dapat anak mo, may bababatan. Alam mo ba? Dapat anak, pag pinakain siya, dapat ganito. To the point na minsan, ang nanay at ang tatay, sabihin mo naman kay nanay, hindi naman siya masyado makikialam. Minsan, sabi ni nanay, anak, huwag mo gagawin yan. Ano sabi ni lola? Ako lang siya, ito naman anak. O, sino mo nakakawalan dyan? Di mo ba? Di mo ba? Kasi daw po, ang mga apo ay walang kanalba. Di ba na daw yung anak ay umalis, huwag lang daw yung apo. Mas gusto daw nila yung apo ngayon. Di mo ba? Nakakalimutan ni lolo at saka ni lolo. May tatay at manay si bata. Kaya minsan nagkakakinuwaan kami niya. Porque mo matanda ka na, may sarili ka ng pamilya. Dati-dati ako tinatanong mo. Ngayon, gusto niyo ikaw lang mag-isa. Sinasabi mo lang naman, sana, hayaan mo lang yung anak mo. Kasi nung ikaw, ganito. Tapos pipilit niya pa, hanggang mag-away kayong nanay at tatay. Magtatampuhan pa. Di po ba? Ganyan po yung stages ng nanay. Sabi po nila, hanggang daw sila'y mamatay, hindi tumitigil ang pagiging ina. Totoo po yun. Nakikita ko po yan sa akin, ina. Walang kumpay na pagsuporta sa mga anak. Kahit pagod na sila, hindi yan titigil. Pero po ang pagiging ina, naniniwala po ba kayo? Na ang pagiging ina po ay isang mataas na panawagan sa Diyos. Bakit? Di ba po doon sa tradisyonal dati, sino po ba ang nag-aalaga ng nag-aantabay sa mga anak? Di ba po ba si nanay? Yung dati po, si tatay nagtatrabaho, si nanay nasa bahay. Kaya na ngayon nag-iba. Pinagintulutang magtrabaho ang isang babae, ang isang nanay, para daw makatuwang si tatay. Wala po, hindi ko po sinasabi masama yun dahil ako po ay isang working mother din. Kaya lang, sa siyensya po, sa research, nakikita nila na kapag ang isang ina talaga
tinatawag nilang mami. Pagdating mo sa bahay, ikaw ay parang isang bisita, si yaya ang nanay. Di po ba? Pero, hindi po yun, we can manage na kahit nagtatrabaho po tayo, pwede pa rin natin gawin yung kapukulan natin bilang isang ina. Ang panawagan po ito na aking sinasabi, hindi po ba, sino po ba ang nagko-compose sa church? Ano po ba yung, bumubuo. Yan, bumubuo sa isang iglesia. Paano niyo po masasabi na isang lugar ay community? Pahin po ng palit, diba? The social unit of the society is the family. At ang church po, may kanya-kanyang mga pamilya na naroon. At sa bawat pamilya na nandyan, naroon ang isang ina. Katuwang ng Panginoon ang isang ina sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Magkaiba man ang prinsipyo ng isang ina at ama. Dahil po sa psychology, ang sabi po ni Gilligan, ang isang lalaki, kapag siya ay nagdesisyon, by principle yan, by head. Di po ba? Ang tatay, pag sinabi niya, kapag hindi ka sumunod sa usapan natin, meron kang dalawang palo. O sige, papayagan kita hanggang 6 o'clock lang. Yun ang sabi ni tatay. Kasi kailangan by 6, sama-sama tayo dito. Di po ba? Gano'n tayo lumaki. O sige, sabi ni anak, 6 o'clock, sama-sama tayo dito. Lumipas ang alas 6, naging alas 6:05. Sabi ng tatay, ano? May makapalo nito. Entra ang nanay. Paano po ba ang inuli niya? Sige, lumaba kami ko na ganito. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Sabi ni tatay, alas 6:00, nandito ka. Hanggang si nanay, anong linya po natin sa kadalasan? Sige na po, sabihin, yung pumunta sa likod. Expert ba si Hegel? Ano po ang linya ng nanay? Iba po, ika. Sabi mo muna naman pakinggan yung anak natin. Tingnan mo muna, anong dahilan? Mamaya sa traffic siya. Sa kapitbahay lang siya nagdaro. O kaya baka, tingnan naman tayo yung oras. Bakit po? Kasi sabi ng psychology, a woman decides by heart. Pusuya lang. Siya yung isang tao na kahit gaano katigas ang ulo ng kanyang anak, kahit gaano katigas ang ulo ng isang tao, ang babae, hindi siya kaagad nag-stick sa kanyang prinsipyo na dapat ito ang ginagawa ko. Ang nanay nag-desisyon na may puso. Hindi ko po sinasabi ng tatay walang puso. Mr. John, ano po sabihin sa mga dito? Pero, kapag nag-desisyon ng isang nanay, may puso. Lagi may puso nanay. Kaya hindi tayo minsan nagkakapareho. Si tatay, pinaninindigan niya na dapat sumunod ka sa batas. Dapat sumunod ka sa kanunan sa bahay. Si nanay, ang ano niya, let our son explain. Pakinggan mo muna. O sige, anak, sa susunod, hindi mo nagagawin yan, ha? Hindi po ba? Ngayon po, bakit sinasabi ng mga katuruan na ang ina ay katuwang ng Diyos sa pagpapalaki sa kanyang mga anak? Meron mo kasing characteristic ang isang ina. Na even the love of a mother, ang pagmamahal mo ng isang anak ina, ay inihahalin tulad sa pagmamahal ng Diyos. Yan po ay nakasulat sa Isaiah 6 verse 13. Ang sabi po niya, aalawin kita sa Jerusalem katulad ng pag-aaliw ng ina sa kanyang anak. Bakit alin mo sinabi pag-aaliw ng tatay, ng ama? Di po ba maaliwin yung mga tatay? Try na po ba rin yung tatay? Try na po ba? Hindi. Kasi meron characteristic ang isang ina. Kung bakit siya ang sinabi ng Biblia. Ang sabi niya, mamahalin kita, aarugain kita, I will comfort you. Katulad na pag-aaliw ng isang ina sa kanyang
Sige po. Sino po hindi ko po alam ang Josh-headed o Jock-headed yun. Kasi pag-Hebrew ganun sila. Na matatagpuan po sa Exodus chapter 2. Sino po ito? Ano din ang kaya? Pwede ba lumaban Bible quiz? Para kay senior edition. Senior na edition. Sige po. Siya po ay isang nanay ni Moses. Sige po. Paano po naihantulan yung pag-ibig ni nanay ni Moses sa pag-ibig ng Diyos? Di po ba dumating sa punto na ang sabi ng Pharaoh, lahat po ng anak na lalaki na isisilang sa panahon na yun ay papatayin. At sa panahon po yun, doon nanganak ang nanay ni Moses. Ano po ang naging desisyon ni nanay? Kasi manganganak na siya, hindi naman niya pwedeng patayin o kaya pigilan yung paglabas ni Moses. Inilabas
Tinis niya ang lahat ng dalamhati bilang isang ina. Mayroong mga panahon po, naalala nyo, nung siya'y bata pa, nung 12 years old, si Jesus, at nagpunta po sila sa templo, nagpunta siya sa templo. Ang sabi niya, anak, di ba po ba hinahanap niya? Anak, saan ka lang galing? Pareho kami ng iyong ama, hinahanap ka namin. Kasi ka naman nagpaalam, ano naman ang ginawa mo na? Ano ang sinagot po ng Panginoon sa kanya? Ano po ang sinagot ni Jesus? Ano po? Bakit daw po siya nasa templo? Hindi ba, sabi niya, ang kailangan kong ginagawa ay asikasuhin ang mga ang tawag doon yung mga bagay na patungkol sa ating ama. Rejection po yun kay Mary, di ba? Ano pong mararamdaman mo kapag pinalit mo ang isang anak? And then, one day, sasabihin niya sa'yo, Ma, ikaw halika ka ba? Puro nakaganon, puro ka nalang ganon. And even on the cross, there was a time that Jesus, sabi nga, eto ang iyong ina, eto ang iyong mga kapatid. Ano sinagot po ng Panginoon? Sino ang aking ina? Kung kayo po ang nasa kalagayan ni Maria sa panahon na yun, kung sasabihin sa inyo ng isang tao na pinalaki mo, nang galing sa'yo, anak mo siya, at bigla isang araw sasabihin niya, sino ang aking ina? Sino ka ba? Nanay lang kita! Rejection from your children. Pero anong sabi ko ng Biblia? Mary stood. Hindi umalis si Maria. Hindi niya iniwan ang kanyang anak. Tayo po ng mga nanay na nakakaranas ng ganito. Rejection from our children. Na dati wala siyang alam, walang bukong bibig ang ating mga anak, kundi sinanay, sinanay at sinanay. Pero ngayon, may sarili siyang buhay. Ngayon, itinatawin ka niya. Alam, kapit niya, at hindi mami na. Minsan, yayakap ka, kasi ng anak ko, itapos din anak mo. How would you feel? Naranasan nila po ba yun? Yung naglalambing ka sa anak mo, kaya hindi mo pakuli mo? O kaya, pinamit mo siya, di ba? Sa school. Mami? Ako mamimit? Sabi ko ng anak ko noon, naranasan mo yan, nagbabasketball siya. Eh, syempre po, sino bang number 1 fan ng anak ko nilang nanay? Di po ba? Sigaw na sigaw. Cheer ako na cheer. Tapos sabi ko ng anak ko, pwede mo ka ng panon sa susunod? Pero sila susunod. Imagine mo, sigaw ka ng sigaw, wala akong pakera. Ang Diyos ko, professor yan, yung yan. Huwag ka kanina ka rin. Wala akong pakera. Sige, sigaw! Huwag ka, inuta. Tapos bigla sasabihin ng anak ko sa'yo, Ma, pwede mo ka ng panon sa susunod? Parang huwag mo pinagkulit-kulit ang puso ko. Sabi ko, bakit? Paano kaya? Kung makasigaw ka, akala mo. Eh, siyempre, anak, natutuwa ako. Nananalo ka, kaya ma-action ka, kaya mabara ka, kaya ano nangyari. Tutuwa ako sa sinanay mo ako eh. Kaso sa kabila, hindi pa nagandaan. Nakakahiya. Imagine na niyo ba yan? Kaya parang gulpe, sinesente, lahat bibigay mo sa kanya. Tapos biglang sasabihin niya sa'yo, Ma, hindi mo ka naman. Rejection. Ilang beses na po nangyari sa atin yun. May kanya-kanya tayo ng kwento. Natinalimuran tayo ng mga anak natin. Pinili nila na gumawa ng mga bagay na masakit sa puso ng isang nanay. Pinili nila yung isang buhay na alam nilang kapakamakan. Pinili nila yung mga bagay na hindi maganda para sa buhay nila. Pero ang isang ina ay mananatili sa kanyang anak. Ipaglalaban niya yan hanggang kamatayan. Hindi tatalikuran ng isang nagmamahal na anak na ina ang kanyang anak. Tandaan niyo sa anak.
na kahit anong sakit ang naranasan mo, kahit anong mga pagkakamali ang nakikita mo, sa iyong kabila, hindi ka tumatalikod. Nananatiling matatag ang puso na yan. Nananatili siyang nauunawa. Alam niya sa puso niya, darating ang panahon ng Diyos. Alam ng ina sa puso niya, darating ang kaligtasan ng Diyos. Alam ng ina sa puso niya, ang pag-asa niya sa Diyos. Kung ano po ang ipinangako ng Diyos, tutuparin niya yun at yun ang nasa puso ko. Alam ko po ang ating mga anak, darating ang panahon ng Diyos sa kanila. Sila ay itatayo ng Diyos upang maging propeta. Sila ay itatayo ng Diyos upang maging guro. Sila ay itatayo ng Diyos upang maging evangelista. Ang dating nisok-usok po ang puso ng isang ina. Amen? Pangatlo po, si Rizpa po ay hindi masyadong sikat. Ay hindi po siya masyadong kilala. Siya po ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 21. Ito po ay isang hindi legal na asawa ni Saul. Isa po siyang concubine, o isa sa mga asawa ni Saul. Noong po panahon na si Saul ay nangako, sabi niya, kasi nabibilang po sila sa mga grupo ng Gibeonites. Ang sabi po niya, sige, nangangako ako na aalagaan ko, yung proteksyonan ko ang hukbong ito ng mga Gibeonites. Hindi ko sila hayaang pasaktan. Kaya lang po si Saul, ang nangyari sa kanya, siya ay nabuhay sa kasalanan. Nakalimutan niya ang kanyang mga pangako, maging sa kanyang mga anak. At sa kasalanan po yun, nangyari po na nagapi ang hukbong yun, yung mga Gibeonites na yun. Nakipaglaban sila at sila po ay natalo. Nang si Hari David na ay siya po ang maging hari, kinausap na po yung mga tao. O sige, sabi niya, ano yung gagawin natin para maisan yung galit ng mga tao? Ano yung gagawin natin para magkaroon tayo ng peace treaty? Alam niyo po anong hiningi nila? Patayin ang mga 7 anak ni Saul. At doon po sa mga anak ngayon na bibitayin, kasama po yung 2 anak ni Rizpa na yan. Pero dahil sa kahihiyan ngayon, na po kahihiyan, dahil sila po'y natalo, na po sila yung mga sundalo, po. Sa kahihiyan po yun, walang magawa ang inong ito kundi tanggapin ang kahahatungan ng kanyang mga anak. Siyempre po sa isang ina, it is a shame. Disgrace po yun na ang isang anak po ay mabilang sa mga talunan, ang iyong anak ay mabilang sa mga kahiya-hiya. Pero ang ina po ito, hindi niya tinalikuran ang kanyang mga anak. Hanggang doon po sa hill na yun, nangyari po yun sa panahon ng pag-aani ng trigo. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Binantayan niya yung bangkay ng kanyang mga anak, yung 2 yun, doon sa burol na yun, lumipas ng 5 taon, 5 buwan o 7 buwan hanggang dumating po yung month of rain. Imagine niyo po yun, ang isang ina mananatiling sa isang burol, day and night, binantayan niya ang mga bangkay ng kanyang mga anak, pagkus bangkay na po yun. At ang kanyang mga anak ay nabilang sa mga bata o sa mga taong kahiya-hiya. Pero, hindi na tinalikuran ng kanyang mga anak. Na kahit sa panahon na yan, yung panahon ng kahiya-hiya yun, wala na siyang magawa, bangkay na yung mga anak niya, pinantayan niya ang kanyang mga anak. Sa sikat ng araw, sa pagkulan ng panahon, hanggang sa mga mababangis na hayop, na pwedeng kainin yung mga bangkay ng anak niya, hindi niya yung ginawa. Hindi siya umalis sa tabi ng mga bangkay ng kanyang mga anak, hanggang siya'y galingan na ng kamatayan doon. Alam mo kung sinasabi sa atin ang kwento nito, kahit po ang Diyos, kahit gagawin ka na sa kalalagayan mo na kaniya, kahit na alam mo ng mga tao ang tingin sa'yo ay wala kang halaga, wala kang kwenta. Pero ang Diyos po hindi siya aalis na sa tabi. Babantayan ka niya. Tayo po ay mapalad dahil ang ating mga anak ay kumanta. Na kahit
tigas ng ulo, yung mga bagay na inaasam mo sa Diyos, kabaliktaran niya rin ang nangyayari. Tinasusunod na, hindi mo tatalimutan mo, anak. Mananatili ka na magbabantay sa iyo, anak. Hanggang alam mo na darating ang panahon, darating ang kaligtasan ng Diyos. Hanggang alam mo na ang Diyos ay Diyos, hindi ka susuko bilang isang ina. Hanggang alam mo na buhay ang pangako ng Diyos, hindi ka susuko bilang isang ina. Bilang bahagi mo ng iglesia ito, bahagi mo kayo ng hadian ng Panginoon, bahagi kayo ng katawan ng Diyos. Bilang isang ina sa iglesia ito, kahit sino mapagkasala sa atin, hindi ka tatalikod. Hindi mo tatalikuran ng tao yan. Dahil alam mo, ang Diyos ay kikilos sa kanyang buhay. Kahit mapagkamali pa ang isang ina, katulad mo ni Pastora kanina, hindi ka tatalikod dahil alam mo, kilala mo ang ina mo. Kilala mo ang iyong Diyos. Walang perfectong ina. Nagkakamali po ako, hindi ko sasabihin sa inyo. Kahit gaano malalim pa ako sa Diyos, hindi po ako perfecto. At kahit sa pastor natin na nirinig natin lagi yan, palpak siya, nagkakamali siya. Kahit mo ang ating ina, walang magtatanggol sa ating ina, kundi tayo mga anak. Walang mag-aalaga sa tahanan ng Diyos, kundi ang kanyang mga anak. Napakadakot ng isang anak sa isang pagkakamali ng isang ina ay tatalikuran mo siya. Sa kabila ng lahat ng mabuting ginawa niya sa iyong buhay, isinalin ang buhay niya sa iyo. Nilagay niya sa kapahamakan ng kanyang buhay para sa iyo. Sinakripisyo niya lahat ng bagay para sa iyo. Sa isang pagkakamali, tatalikuran mo ang iyong magulang. Walang pagpapala ang naroon hanggang dahil niya ang mga anak. Alam niyo po, ang sabi ko nung panahon sa Jeremias 6:3, nung panahon ng kaguluhan ng taggutom, wala akong pinatawag. Sabi po niya sa Jeremiah 9:17-19, ang sabi ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat, isipin ninyo ang mga nangyayari. Church, isipin ninyo ang mga nangyayari. Sa kadiliman sa aking paligid, sa kaguluhan sa ating
Walang nasasayang sa mga luhang ito. Bumabalik po yan sa kalangitan upang mag-ipon ng maraming ulan. At yun po ang pangako ng Diyos. Ibubuhos niya sa atin ang masaganang ulan. Sa akin po pagkatapos, sabi po ito, ibinigay po ito sa akin ng Panginoon. Sabi po niya, ang ilaw ng tahanan ay kailanman hindi dapat mamatayan. Sorry po, nakalimutan ko. Hindi dapat mamatayan ng apoy o maubusan ng langis ng Espiritu Santo. Kahit malakas man ang ihip ng hangin o ng bagyo. Imagine niyo po ang ilaw. Malakas ang hangin, malakas ang bagyo. Kahit niyayanig pa ang haligi ng tahanan. Picture niyo po yan, nagsishake na isang house. Tumari po, tampayan. Sinishake po yan, pati yung haligi, nagsishake. Sabi niya, kahit pa ang haligi ng tahanan ay niyayanig o kahit ito man ay bumuwag, lalo itong dapat magliwanag para sa kaligtasan ng kanyang sambahan. Hindi dapat mamatayan ng ilaw o apoy ang ilaw ng tahanan. Yun po tayo mga ina, na kahit gaano kalakas ang bagyo, kahit gaano katindi ang problema, kahit gaano makadilim ang nangyayari sa atin, kahit pa ang haligi ng tahanan ay ilayagin, kahit nakikita mo na siya'y mabubuwan na, kahit ang mga anak natin ay patungo sa landas na hindi tama, hindi dapat kawalan ng ilaw ang isang anak. Dapat itong lalong mag-iwanag upang ang kanyang sambahayan ay makakita ng liwanag sa kanyang tahanan. At sila'y babalik sa kanyang sulit. Amen. Tayo ang lahat ay tumayo at tayo po mananalangin. Salamat po. Salamat. Alam po namin ang Diyos, marami pong mga ekspektasyon. Marami pang dapat sabihin patungkol sa iyong pag-ibig. Kung paano po ito mahintulad sa pag-ibig ng Kanya. Salamat po Panginoon because you have that mother's love. Ang pag-ibig ng ina ay nasa iyong puso. Kung paano minamahalan iyong mga anak. Kahit Panginoon sa mga panahon na delikado, kahit sa panahon ng kapahamakan, hindi ka mapilis sa aming kami. Kahit sa panahon na kami po, Panginoon, ay gumagawa ng mga bagay na kaya-hiya, kahit kami mga bagay na masakit sa iyong puso, you stood by us, Lord. You never left us. Kahit sa mga panahon, Panginoon, na we kept on rejecting you and refusing you. God is good. Nanatili ka namin mga sabihin, ikaw umalis. Nanatili ang iyong pag-ibig namin at patuloy na yung mayaman sa amin. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin sa amin sa umaga nito at bilang mga ina. Lord God, we pray that you will continue pouring your oil ang iyong langit sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa.